Sa tanging pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ako po bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga sa bawat isa sa atin. Nang aking binigay na aral tungkol sa mga karakter ay ang si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan. Papag-aralan natin nga sa araw na ito kung paano sila naging ang tunay na pagkakaisa o tinatawag ang tema ng ating pag-aralan sa umagang ito ay ang tinatawag nating unity or ang pagkakaisa. Yan yung kinakailangan, yan yung pinakatema niya. Ang kanyang background ng ating topic dito mga kapatid, sinabi niya dito, the events of the book of the Daniel takes place during the Babylonian exile, which occurred in the 6th century BCE. The Babylonian Empire under the king Nebuchadnezzar had conquered Judah and Jerusalem, and many Jews was taken captive to the Babylon, and also this event prophecies by Jeremiah. Yan ang sinabi din ni ito yung isa sa background ng Daniel. Ang ng Daniel ay ito ay nasulat noong 6th century BC. At ito rin ang pananakop ng Babylonia sa Judah and Jerusalem ay na-prophecy din ni Jeremiah kung sino ang sasakop sa kanilang imperyo or sa kingdom ng Judah at saka Jerusalem, itong Judah mga kapatid. Kung titingnan natin in Jeremiah chapter 25 verse 9 mga kapatid, Jeremiah. Chapter 25 verse 9, sinabi niya dito, even alam ni Jeremiah na si King Nebuchadnezzar ang sasakop sa kanila, ngunit hindi nila pinaniwalaan si Jeremiah mga kapatid dahil sa katigasan ng kanilang puso mga kapatid. Kung titignan natin in Jeremiah chapter 25 verse 9, sinabi niya, narito ako'y nagsugo at pukunin ko ang lahat na angkan sa ilagan, sabi ng Panginoon. At ako'y magsugo kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na aking lingkod at aking dadalhin sila laban sa lupain ito at laban sa mananahan dito at laban sa lahat ng bansang ito sa palibot, at aking lubos na lilipulin sila at gagawin ko silang katigilan at kasutsutan at walang hanggang kagibaan. Kung tingnan natin mga kapatid, sinabi niya ito sa mga Israel in the time of Judah, pero hindi pa rin sila naniwala kay Jeremiah. Kaya nga at ito nga ang nangyari, mga kapatid, ay sinakop nga sila nga, natupad nga yung propesya ni Jeremiah. Ito nga ay nasakop nga sila ni King Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia. At many of the Jews were taken to captive to Babylon. At isa na dito ay ang mga Jew na nakuha nila ay si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ang aklat ng Daniel ay may dalawang bahagi. Chapter 1 verse 1, chapters 1 to 6, this chapter recount the experience of Daniel and his three friends, Hananiah, Shadrach, Meshach, and Azariah, Abednego, in the Babylonian court. It includes the story such as refusal to eat the king's food, the interpretation of Nebuchadnezzar's dream of the statue, the fiery furnace, and the lion's den. Ito yung unang bahagi ng aklat ng Daniel patungkol dito sa refusal nila sa pagkain ng hari at
tungkol sa kanyang panaginip ni Bukadnezar sa nagniningas na apoy at sa kulungan ng mga leon. At ang pangalawang bahagi ng Daniel, mga kapatid, in chapters 7 to 12, this chapter contain Daniel's vision style using the symbolic language to depict the future events. The visions cover a wide range of the topic, including the rise and fall of the empire, the persecutions of the Jewish people, and the ultimate triumph of the kingdom of God's kingdom. Yan yung bahagi, ito pangalawang bahagi ang napapaloob dito, yung chapter 7 hanggang 12, mga minamahal kong mga. Yan yung, and the book of Daniel is binubuo siya ng 12 kapitulo. 12 chapter, mga kapatid. At higit sa lahat, it is emphasized the sovereignty over human kingdoms and rulers even in the times of great turmoil and persecution. It also encourages the faithfulness and obedience to God even in the face of the adversity. The book provides hope, reassurance to the Jewish people by depicting the ultimate triumph of God and the kingdom, and the triumph of God's kingdom and the kingdom over the kingdom of men. Yan yung pinaka niya, ang ito yung ano to, pinaka-summarize ng kung paano ang pinapakita kung ang kaharian ng Diyos ay sasakupin niya ang kaharian ng tao. Ipinapakita nito na dapat silang paniwalaan at ito rin ay sinabi niya that provides hope, the reassurance to the Jewish people. Yan, mga kapatid. At pinapakita din ang tunay na pag-asa ng mga Hudyo. Yan, mga kapatid. At ang panunumbalik ng mga Hudyo sa ating Panginoong Diyos. Yan yung nakapaloob about sa mga propesya patungkol sa aklat ni Daniel, mga kapatid. Kung titignan natin, sila ay, ang pangalan ng kanyang tatlong kaibigan ay ang una, ang ibig sabihin ng Daniel, kanyang ibig sabihin sa Hebrew names. And Hananiah means God has favored God. Or God has gracious. At Azariah means Yahweh has helped. Yan yung mga ibig sabihin sa kanyang pangalan sa Hebrew names. Pero sila ay, nung nakaptured na sila ng Babylonia, pinalitan ang kanilang pangalan. Pinalitan ng Babylonian names, pangalan ng mga Babylonia. Ang kanilang pangalan ay si Belteshazzar. Belteshazzar means Bel protect his life. At higit sa lahat, ito yung stripe. Meshach means gift of a king. Abednego means servant of Nebo. Yan yung binigay na ang pangalan ng mga ni King Nabucodonosor, mga kapatid, sa Abednego. Ito yung Babylonian names. Kanina, mga kapatid, pinakita ko sa inyo yung mga Hebrew names nila. Pero ito, napalitan nung sila ay nasakop ng kingdom ng Babylonian. Their trials in life, mga kapatid. In Daniel chapter 3, yun yung mga pagsubok sa kanilang buhay na sila ay ipinatapon. Alam naman natin, mga kapatid, kung bakit sila, isa na yan mga pagsubok sa kanilang buhay. At pangalawa, at ang lions din. Daniel chapter 6, itong kanyang mga kaibigan, patungkol ito sa
hurnong nagniningas, mga kapatid. Kung titignan natin, dahil ang pinatapon sila sa pagkakataong ito kasi hindi sila sumamba sa kanilang Diyos na ipinatayo ni King Nebuchadnezzar. Kung titignan natin, pinatayo niya ang kanyang statue, mga kapatid, in the plain of Dura. Kung hindi natin alam kung anong mukha mukha ng larawan na yon, kundi kung titignan natin, ito ay ang Babylon, or baka ang mukha nito ay si King Nebuchadnezzar, mga kapatid. Ngunit anong kanilang sinabi nung nandun na sila hindi sila sumamba sa Diyos-Diyusan ng ipinatayo ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Ano ang kanilang sinabi? Sila ay nagkakaisa laban sa Diyos ni King, laban sa Diyos-Diyusan ni King Nebuchadnezzar. Sila ay, kung titignan natin sa pagkakataong ito, noong sila ay nakikipag-usap kay King Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay sabay-sabay sila nagsasalita. Nagkakaroon sila ng tinatawag nating unity. In Daniel chapter 3, mga minamahal kong isa sa dito, mga kapatid, yung ating babasahin, ito yung kanilang sinabi. In chapter 3, verse 16, sinabi niya, in Daniel chapter 3, verse 16, sinabi niya, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay nagsasagot, nagsabi sa hari, Una Nabucodonosor, kami ay walang kailangang magsagot sa iyo sa bagay lilingkuran ay makipagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas. At iligtas niya kami sa kamay, o hari. Ngunit kung hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami maglingkod sa iyong mga Diyos, ni magsamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Kung titignan natin in chapter 3, verse 16 to 18, mga kapatid, kung mapapansin natin, sabay-sabay silang nagsasalita. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, mga kapatid, sabay-sabay silang nagsasalita. Para silang nagkakaroon ng chorus, kung baga, ang kanilang sinasabi. Sabay-sabay, hindi lang isa nagsalita dito, mga kapatid, hindi lang si Shadrach, kundi lahat silang tatlo. Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung titingnan natin, mga kapatid, kung iisipin natin, parang ito pinagkaisa ng Diyos ang kanilang pag-iisip in the times of trial. Hindi na paghalata ni King Nebuchadnezzar yung sa kanilang salita. Sabay-sabay na sila. Kaya nga kung titignan natin ito, kahit anong matinding pagsubok ang nangyari sila, mga kapatid, lagi pa rin silang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na malalampasan nila ang pagsubok na ito. Yan yung pananaw ng tatlong magkakaibigan kasi nagkakaroon sila ng ating tema, nagkaroon sila ng tinatawag nating unity. Si Daniel naman, mga kapatid, ay patungkol naman sa leon. Ito rin ay patungkol sa kanyang Diyos. Ipinatapon si Daniel dahil may kautosan si Dario na hari ng Medo-Persia ang sumunod kay Nebuchadnezzar. Ito, kautosan sila, may pinatupad na kautosan na walang sino sa Diyos liban kay Dario, or kay Dario, walang ibang Diyos na sasambahin. Yan yung tinatakan, dito yung kautosan ng
yung mga kaaway ni Daniel, mga kapatid. Pero ano ang ginawa nung natanggap ni Daniel ang kautosang yaon na walang sambahin liban sa kanilang hari, pero ano ang ginawa ni Daniel? Siya pa rin ay nananalangin ng hindi nalikod lang kasi sa Biblia natin, mga kapatid, ay 3 times a day. Pero kung titingnan natin, hindi lang 3 times siguro, mga kapatid, sa nananalangin. At doon nga nahanapan nila ng buti si Daniel, mga kapatid. Pero ano ang nangyari? Kagaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, pinitektahan pa rin sila ng ating Panginoong Diyos. Kagaya makikita natin dito, mga kapatid, kung gaano kadakila ang ating panalangin. Kagaya nga napag-aralan namin kagabi, napakadakila talagang panalangin. Sa araw na kapag tayo nalangin, ang ating panalangin hindi darating sa ang panalangin natin. Pag na tayo nalangin, mga kapatid, hindi diretsong darating, kundi gagawa ang Panginoong Diyos sa araw na yun na ito pala ang panalangin ko. Na-receive ko na ang panalangin na ito. Yan, mga kapatid. Sa panalangin natin ito, hindi agad darating, ngunit sa ibang pagkakataon. Kung hindi man sa araw na ito, may sa ibang pagkakataon ang kanilang natanggap. Pero kay Daniel, mga kapatid, ito yung pinaka-delikado sa kanyang buhay. Ngunit patuloy pa rin silang nagkakaisa sa paniniwala sa isang Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga kapatid. At higit sa lahat, ang unity can be good or bad. Ang pagkakaisa pala, mga kapatid, pwede rin mabuti, pwede rin itong masama. Kapag tayo ito ay nagiging ang unity ay nasama kapag tayo ay nakikisalamuha sa mga gumagawa ng kasamaan. Kagaya ng mga bagay na ito, ang work of the flesh, mga kapatid. Kapag tayo sa mga bagay na ito, in Galatians chapter 5 verse 19 to 20, sinabi niya, ang mga bagay na ito ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng kung tayo gumagawa, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, jealous, faith, anger, at lahat ng mga bagay na ito, wala tayong karapatang magmamanas sa kaharian ng ating Panginoong Diyos kapag tayo nakikipagkaisa sa ganitong uri ng gawain ng kasamaan, mga kapatid. Alam mo, matatawag natin ang unity, matatawag natin kapag tayo gumagawa nito, masasabi natin ang ating pakikipagkaisa ay nagiging isang masama. Good unity, mga kapatid. Mental unity. May maraming iba't ibang klaseng mga unity or pagkakaisa, mga kapatid. Ngunit ang aking kinuha dito ay ang mental and spiritual unity. Ang spiritual unity, mga kapatid, ay kagaya nito fellowship, pagkakatin ng memorial meeting, sharing in common, nagkakaisa, pag-iisip sa alang sa kabutihan ng Iglesia, same faith and belief, isang pananampalataya at isang paniniwala, same attitude, ugali ng isang Kristiyano o isang as a Christian. Same principle, isang pinaniniwalaan, gagaya ng sinabi in Daniel chapter 3, 16 to 19 na yan, binasa natin kanina, mga 16 hanggang 18. Kagaya din ng sinabi ito ng ating Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. Dapat ang isang mananampalataya ay nakikipagkaisa sa tinatawag nating spiritual unity. Yan din kasi ito yung
ito ang Ephesians chapter 4 verse 1 to 5, ito yung dapat nating paniwalaan. Kung ating babasahin mga minamahal kong mga kapatid, in Ephesians chapter 4 verse 1 to 5, sinabi niya dito. Ephesians. Sinabi niya, nanamanhik ako sa inyo, akong bilanggo ng Panginoon, na kayo magsilakad na rapat sa pagkatawag sa inyo na sa inyo hinawag, ng buong kapakumbabaan at kamuan na may pagpapahinood, at mga bataan kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatang ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat na nasa lahat. Yan yung maging paniniwala natin mga kapatid. Kagaya ng paniwala ng ating apostol Pablo mga kapatid. Kaya sinabi niya, be followers of me, even as also of Christ. Yan mga mental unity. Having the same understanding, having same mindset, same goal, knowledge, same knowledge. Ayan ang sinabi niya kay 2 Timothy chapter 7 verse chapter 4 verse 7 to 8 mga kapatid. Isang isip, isang belief at isang knowledge. Kaya ganun din sa sinabi niya in 133 verse 1, sinabi niya, behold how good, how pleasant it is for brethren to dwell in unity. Di ba yung napakita mga kapatid na Psalms na napakagandang tignan ang magkakapatid na sama-sama sila sa kabutihan para sa kanilang iglesia, para sa kanilang kapwa, at higit sa lahat bilang isang mananampalataya. Kapag mayroon tayong ganitong pag-iisip mga kapatid, lagi natin sigurado, alam 100% na tayo ay makakapasok sa karyan ng ating Panginoong Diyos. Kagaya niyang sinabi niya in John 17 verse 22, and the glory which thou givest me, I have given them, that they may be as one, even as we are one. Yan yung pinalangin ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag tayo nagkaisa, yan din ang kanyang ipinalangin. Yan yung the high praise prayer, na pinagkakaisan niya tayo na ang pagkaisanawa natin itong mga kapatid bilang isang mananampalataya ay huwag nawang siranin naman mga kapatid. Kahit man tayo karoon ng ganito, nagkakaisa tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, kagaya ng panangin ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong mga kapatid. Nanawa sa aking kunting aral na patungkol sa pagkakaisa, mga kapatid, ay manatili na mayroon kayo nakapulutang aral na aking binahagi sa umagang